Purihin ng Panginoon. So, natunghayan natin ang ang Book of Romans from chapter 1 hanggang chapter 14. Ngayon, darako tayo sa chapter 15. Amen? So, I will give you a background ng chapter 14 and chapter 15. Since ang pangyayari ito ay naganap noong unang century, the first century Christian. Okay, naunang tinawag ang mananampalataya na Christian nung panahon na nasa Berea si Paul. Okay? At siyempre, ito ay pioneering work. May mga dispute na nangyayari during that time. At siyempre, Christian Jew at saka Gentile Jew ay nagkakaroon ng issue with regards to the doctrine. Okay? Kaya ito pong matutunghayan natin na may mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ni Paul, makikita natin kung ano ang payo ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano Hudyo at sa mga Kristiyano hindi. Sabi nga ni Paul, wala nang pagkakaiba. Ang Hintil at ang Hudyo ay pareho na. Diba? Wala nang dahil lahat nga ay nagkasala at walang matuwid. Wala kahit isa. Kaya itong issue ito ay tinalakay ni Apostol Pablo sa chapter 14 at sa chapter 15. So bago tayo pumalaot, nais ko po tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos sa aming Ama sa pangalan ni Jesus, tunay na o Diyos na Ikaw ang Panginoon ng lahat, Panginoon. Mga Panginoon ng Hudyo at ng Hintil. Tunay nga, Lord, na wala na kami pagkakaibigan, kami ngayon ay iisa sa iyong pangalan. Sapagkat sa iyong pangalan ay may katubusan. Kaya Panginoon, sa mga tanong ito, aming itinatagubin sa iyo, Lord, ang paggabay sa aming sa mensaheng ipararating mo sa iyong likod. Na tunay nga, O Lord, na hindi ang sariling karunungan ang siyang mamutawi o maitaas, Panginoon, kundi Ikaw, Panginoon, sapagkat Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Tunay nga, O Diyos, na ilagay mo sa aming puso ang kapakumbabaan at tunay nga, O Lord, na ang bawat isa ay matanggap ang aral na ito. Sapagkat tunay, O Lord, ang biyayang ito ay para sa lahat at hindi ito nakasalalay sa gawa ng tao. Ito'y kaloob mo na walang bayad. Kaya Panginoon, halalayan mo, Panginoon, ang iyong lingkod at ang nakita ay hindi ang ating sarili, kundi Ikaw sa aral na ito, Lord. Salamat po, Ama, sa iyong kapurihan at kalwalatian sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay nagsabi na, Amen. Amen. Siguro napansin ninyo ang titulo na nakaatang sa akin. Ako, napakahirap na paggulayan. Pinaggulayan ko yan talaga. Kasi, ang alam kong chief of police. Yan. Sabi dito, the chief end of the church. Na masusumpungan natin sa Romans chapter 15, verse 7 to 13. Amen? So, ito po ang nakalagay sa Romans chapter 15, 7 to 13. Basahin po natin. Therefore, receive one another, just as Christ also received us to the glory of God. Now I say that Jesus Christ has become a servant to the circumcision for the truth of God, to confirm the promises made to the fathers. Okay? And that the Gentiles might glorify God for His mercy, as it is written, for this reason I will confess to you among the Gentiles and sing to your name. And again he says, rejoice, Gentiles, with His people. And again, praise the Lord, all the Gentiles, bow to Him, all you people. Next slide. And again, Isaiah says, there shall be a root of Jesse, and he who shall rise to reign over the Gentiles.
in him the Gentiles shall hope. Now may God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. So, sa ating pagkakabasa, mapapansin po natin na sa sa verse 7, may nakalagay na therefore. Balikan natin na slightly doon sa may therefore. Okay? Sabi dito, therefore, pag ang salitang therefore, ibig sabihin, may naunang nangyari. Diba? Kaya, sa mga tuwid, tinuwid, das, sa ganito. Yan. So, sabi nito, receive one another. Bakit kailangan natin tanggapin ang bawat isa? Sabi nito, sa mga tuwid kung paano kayo malugod na tinanggap ni Kristo, tanggapin ninyo isa't isa upang mapapunihan ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, si Kristo'y naglingkod sa mga Hudyo upang patunayan ang Diyos ay tapat. At tumutupad sa mga pangako niya sa kanilang mga ninuno. Okay. Sige. Puntaan natin slide 5. This is the message of Paul to the church in Rome. Paul urges the mature believer not to please himself, but to what? Build up the faith of the weaker Christian. If you think kung ating iniisip na tayo'y mature na at matibay na sa pananampalataya, diba? Tayo po'y maging mapagkumbaba at yung mahihina, pinakailangan natin palakasin. Amen? Okay. Paano ba nagiging mature? Hindi senior citizen, ha? Senior citizen. Paano ba naging mature? Because you must be soaked or batad ka sa salita ng Diyos. Amen po ba? Yan ang kinakailangan. And if you are mature enough and strong in faith, diba? Huwag tayo magkaroon ng pagmamataas. Huwag natin sasabihin, mas marunong pa ako sa iyo. Ikaw, papunta ka lang. Ako, pauwi na. Yan po ang karaniwang kasabihan ng mga matatanda sa mga bata. Siyempre, mga bata ngayon, matatalino na. Because of the technology, diba? Dahil sa kanilang katalinuhan, kala nila mas marunong pa sila sa kanilang mga magulang. Kaya kapag nasasapawan ng magulang, ay, papunta ka pala, ako'y pauwi na. Di ba po ba? Ayaw ko kung nasasabi ni Brother Erwin dito. Pero nag-iingat tayo ng Kristiyano kasi we should not provoke our children to anger. Amen. Diba? Amen? Kaya, tahimik na lang muna tayo. Let them realize the mistake because God is there. God is good. Amen? Sa mundo sa secular world, ang mga tao ay kapag nasa mataas na posisyon, merong hihilang pababa. Sabi nila, ang Pilipino daw ay merong crab mentality. Amen? Para maumangat sa buhay, kinakailangan meron siyang i-down. Amen? Pero hindi pala dapat siya ang gawin natin bilang Kristiyano. Sabi rito, di ba? Build up. Well, that's secular word. But in the world of Christianity, we should build up the faith of the weaker Christian. Amen? Yan ang tungkulin natin kaya na ipapasa itong mabuting balita sa bawat henerasyon. Amen? Kaya ang sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, pagkatiwala mo ang inyong mga natutunan sa mga susunod na henerasyon. Pagkatiwala mo sa mga tapat
One of the characteristic na gusto ng Panginoon yung pagiging tapat. Kasi ang mga tapat sa salita ng Diyos ay buong-buo nilang inaisasalin sa sumusunod na henerasyon ang mga aral at turo ng Panginoon. Amen? Sa loob ng church, hindi po natin dapat ipagmalaki ang kaalaman natin sa ating, patungkol sa religion. Amen? Patungkol sa pananampalataya. Gamitin natin ito para lalo pang tumibay ang iglesia. Amen? Kaya sabi nito, all just the mature believer, not to please himself. Okay? Sige. Babasahin ko chapter 15 verse 4. Sabi nito, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay naisulat dahil sa ikatuto natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aalyo ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Amen? Kaya nga ang salita ng Diyos, ang pinaka-warning sa salita ng Diyos ay huwag magbawas at magdagdag. Kung ang sa aklat nito ay pinagbabawal ang magdagdag at magbawas, ganun din sa pangangaral. Huwag magdagdag at huwag magbawas. Sapagkat ang nagdadagdag at nagbabawas ay may loong consequence. Or, ano sa Tagalog ng consequence? May ibubunga na masama. Okay? So, sa verse 4, sapagkat sinasabi ko na si Kristo ay ginawang ministro ng pagtutuli dahil sa katotohanan ng Diyos upang kanyang mapagtibay ang mga pangako ibinigay sa mga magulang at upang ang mga hintil ay makaluwalhati sa Diyos dahil sa kanyang kahabagan. Gaya na nasusulat, kaya nga ikaw ay aking pupurihin sa gitna ng mga hintil at aawit ako sa iyong pangalan, at muling sinasabi niya, makigalak kayo sa kayong mga hintil sa kanyang bayan. At muli purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga hintil, at purihin siya ng lahat ng mga bayan. At muli sinasabi ni Isaiah, magkaroon ng ugat kay Jesse, at siya nililitaw upang maghari sa mga hintil, ay sa kanyang magsisiasa ang hintil. Praise the Lord. This is the example of Paul. Amen? He points the scripture, ang scripture na isulat para sa ikatututo natin. Amen? Kaya kung ibang scripture ang ating binabasa, iba ang ating matututunan. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng mga literary works ng mga Kristiyano ay hindi maaasahan. We have to make it balanced. Kasi kung sinabi ni Paul sa mga taga-Berea na sila ay more noble than the Jews in Berea, gayon din. Diba? Bakit naging noble ang mga Christians sa Berea? Because of hindi lang sila nakikinig sa mga aral at turo ni Paul, sinasaliksik pa rin nila ang Biblia kung sakali ang sinasabi at tinuturo ni Paul ay naaayon sa salita ng Diyos. Amen? Hindi. Kapag mayroon tayong librong binili at binasa, bigyan natin pansin ang original text kung ano sinasabi. Okay? Alam po natin, ang mga pagtatalo nangyari noon, sa iglesia ng Roma, ay dahil sa mga pagkain. Amen? It sounds familiar. Kasi may mga relihiyon. Ang Hudyo kasi, because they are well known or well versed sa 10 utos. Kanina pinag-usapan natin ang 10 utos. Di ba? Kasi ang law, may 3 klase. Moral law, Levitical law, at ceremonial law. Doon
Doon sa Levitical law, may mga pagkain na hindi dapat kainin ang mga Hudyo. Amen? Kaya nga, ang mga Hudyo, Christian Jew, nagmumungkahi sa mga Gentile Christian o Christian Gentile na kung ikaw ay nakay Kristo na, dapat hindi ka na kumain ng baboy. Parang gano'n ang dating. Ano ba? O kaya sa pagtutulig. Tulig ka na ba? Para malubos ang pagiging makadus mo, kailangan mo tuligin. Amen? So whereas, hindi napapaloob sa gayong paniniwala ang pagliligtas ng Panginoon. Amen? May nagsasabi na kailangan Sabado ang pagsamba sapagat yan ay kautusan ng Diyos. Well, di ba? San Pamilya, mga Sabadista, mga Jehovah Witness. Amen? Yung mga nagpapanggap na Hudyo na hindi naman Hudyo. Alala niyo yung 7 churches, letter to the 7 churches? May mga pumasok sa sinagoga na hindi naman totoong Hudyo. May nagpapanggap na Hudyo. Tanong ko nga doon sa mga Jehovah Witness nakita niyo ba kung paano hinati ni Moses ang Red Sea? Hindi. Paano ka naging Jehovah Witness? Diba? So yung mga pagtatalo, mga dispute na yan, ay nangyari nung panahon ng first century Christian. Lalo na sa, di ba, pagkain. Naalala ko sa chapter 10 ng Acts, ng si Simon Peter, nananalangin sa rooftop, di ba? Mga alas 12 ng tanghaling tapat, kasi 6 hours. Ang bilang po ng oras doon sa Israel is mag-umpisa sa 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, tanghaling tapat, talagang gutom. Kaya ako, pag dating ng alas 12, kinakailangan kumain ka na. Talaga ako, di oras. Dapat kumain ka na. Kasi kahit anong almusal mo, dami ng almusal mo, pagdating ng alas 12, gutom ka na. Okay, so, sa kanyang experience, nagutom si Pedro at siya ay natulog. So, habang nagluluto, may pangitain si Pedro na may ibinaba ang Diyos na nakalagay sa parang tela ba yun o kumot na maraming hayop. At ang mga hayop na roon ay may paa, 4 na paa na lumalakad sa lupa. At mayroong gumagapang sa lupa. At mayroong lumilipad. Amen? So, sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, magkatay ka at kumain. Panginoon, alam niyo naman hindi ako kumakain ng marumi. Hindi po ba? So, si Pedro, masyadong mahigpit sa kanyang pananampalataya pagdating sa Judaismo. Kinorek siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, ang nilinis ng Diyos ay malinis na. Pumatay ka na ayaw yung kainin. So, ang implication yon, pwede nang tumanggap ng mga hinting. Di ba? Kasi ang hinting, mahilig kumain. Ang turo sa mga Hudyo na ang mga hinting ay marurumi. So, kaya sila kapag dumadaan sila kasi ang Samaritan is may mistisong hinting at mistisong Hudyo. Hindi sila masyado dumadaan sa Samaria kasi puro maruruming lahi. Di ba? Ang implikasyon nito, kahit siya ay hintil, pwede niyo siyang ibanghelyuhin. Then open ang kaligtasan sa lahat ng tao. Mahudyo ka man, Magrego ka man, mahintil ka man, Mapilipino ka man, anuman, lahi ka. You are entitled for the gospel of Jesus Christ. Because the gospel of Jesus Christ is the power of God unto salvation. Kaya huwag natin ikahiya ang Ebanghelyo.
Amen po ba? Wala kayong sinasabing judicial investigation. Dahil ito nga'y biyaya ng Panginoon. Pag tinanggap ni naman ang salita ng ang Panginoon Kristo, ano ang nangyari? Justified na, pinawalang sala na. Ibig sabihin, pwede ka nang kumain na nung gusto mong kumain, pero you're responsible to your health. Pag sinabi ng doktor, huwag kang kumain ng baboy, huwag. O pag astig ka kumain ng baboy, huwag. Diba? Huwag kang kumain ng nuts. Naalala ko, nagpa-check up kami ni Mrs. Sabi ng doktor, nung mabasa ang aking resulta, napakataas ng aking cholesterol. Nataas ang aking urine. Ano pa yun ng doktor sa akin? Basta nuts, huwag kang kumain. Okay, Dok. Pati donuts. May nuts. Tapos yung kainin ko lang daw is yung huwag kainin yung mga may red meat. Di ba? Okay, di magugutom ako nito. Pero Dok, pwede tumigil. Sige. Pwede naman. Huwag mo susobra. Ay, patikim-tikim na lang. Unti-unti okay lang yun. Di ba? Patikim-tikim. Asa yung tikim na madalas ka tumikim. So, the difference is, kahit anong kainin mo, pag namatay ka, diretso ka sa Panginoon. Hindi, kapag kumain ka ng baboy, kapag namatay ka, diretso ka sa impyerno. Anong kinalaman ng kapagkain? At pag ngilin ng isang araw, gusto palagi Sabado. Naalala ko, sinasabi sa Facebook, kapag nagpe-Facebook ako, o sa YouTube, ang mga Gentile daw ay mga papuntang impyerno. Dahil ang sumasamba sila ng linggo, ang problema pag sumamba ka ng linggo. Ang sabi ng Panginoon, sino ba nangalan niya? Si Pastor Bombay, na ang nagtatangi ng isang araw ay nagtatangi sa Diyos. Kaya kahit anong araw na itangi mo, katanggap-tanggap sa Diyos, at kapag siya nagpapasalamat sa Diyos, amen po ba? At sino kumakain na nagpapasalamat sa Diyos ay kumain. Diba? Kahit ano yung kainin mo, kahit critic pa yan. Alam niyo pa paano yung mga sundalo na nakipaglaban? Survival. Diba? Si Tatan, yung aking binan, naku, sundalo yun. Siyempre, pag nasa wilderness na, ano kakainin na? Edi kumuha na pala ng Tatan. Kumain siya ng mga, kung anong pwede kainin, gumagapang man. Di ba? Ibig sabihin, kapag kumain ka, mananampalataya ka, kumain ka ng muli, utak sa impyerno. Hindi. So, yung pagtatanong niya, walang kaguluhan. Dahil ano ang binubuo ng kaharian ng Diyos? Sino may sabi nyo? Ayun, doon sa sulok ko. Si Pastor Joey. For the kingdom of God is consists of righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God for you. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So don't worry kung anong kinakain mo. Diba? As long as you give thanks to God, pinagpapasalamat mo sa Panginoon. Halimbawa, inimbitahan ka sa piyesta, undeliver yun. Paulakan mo ba? Hindi. Paulakan mo, hindi para sa sayo sarili, para sa kanyang kabutihan. Na pinapakita mo ang pag-ibig mo sa iyong kapwa. Diba, love your neighbor. Pero kung may kapatid ka na naninindigan na huwag uminom, huwag kang uminom. Baka matisod sa'yo. Diba? Sabi kasi, bawal uminom ng alak. Nanak ko sa Bible. Ang naalam ko lang, huwag kang maglalasing. Ano ba? Pero kung dahil natitisod ng iyong kapatid, dahil sa iyo kaiinom, ay huwag kang lang uminom. Huwag kang pakita
kanya, doon ka lang sa kwarto, isa lang. Kasi pag dumami yan, halatang naglasing ka. Gusto mo na gawin yan. Eh, asawa ko, minsan, pag wala yan, isa lang. Hindi na alam, nakainom ako, naisahan ko siya. Kasi pag uminom ko, kahit isa lang, hindi ko natadagdagan eh. Sasabihin niya ng asawa ko, Papa, pastor ka. Anong ginawa mo ng pag-inom? Huwag lang, maglalasing. Pero hindi ko sinasabi mo kayo, maglasing kayo ha. Hindi, nasa conviction mo yan. It's your conviction. Diba? Kung ang kapatid mo ay vegetarian at ikaw ay carnivorous, diba? Huwag mo hawak. Yung kumakain ng vegetable, huwag mo hamakin yung kumakain ng karne. Diba? Walang pagkakaiba, ligtas din yan. Amen? Kasi ang righteousness na tinutukoy sa kaharian ng Diyos is by faith. Pinunta ko yung verse. Remember, the righteous man is living by faith. Diba? Tama ba yung pastor? The righteous shall live by faith. And what is faith? It is a substance. Ito'y katas ng iyong pakikinig na salita ng Diyos. Itong sabi ng Panginoon, pinagkatiwalaan mo. It is a substance of things of God. Umaasa ko na hindi ako mapupunta sa impyerno kapag kumain ako ng baboy. Amen? Ako'y naniniwala na paglingko, kahit anong araw kung gusto ko sumamba, sasamba ko, hindi ako mapupunta ng impyerno. Dahil hindi nakasalalay sa araw ang iyong kaligtasan. Ito'y nakasalalay sa iyong pananampalataya sa Kanya. Na umibig sa iyo at nagbigay ng buhay sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Ano sabi ni Paul? To live is Christ. And to die is gain. And Galatians 2:20, ano sabi? I have been crucified with Christ. And I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loves me and gave Himself to me, for me, or whatever me. Amen? Praise the Lord. So that's the Paul's message. You think ko, ha? Therefore, receive one another. Regardless of what he eat, what he is doing for the Lord, as long as it is for the Lord. Katulad ni Kristo na tinanggap tayo na hindi inaalintangan kung gaano karami ang kasalanan ginawa mo. Amen? Dahil hindi nakasalalay ang kaligtasan sa ginawa mo. Ito'y biyaya ng Diyos. Tinanggap ka ng Panginoon dahil nananampalataya ka. Sino ba nga sa mga santo o saints ang hindi nagkasala? Si Abraham, nakapatay yan. Si Moses, nakapatay yan. Si David, nangalinya yan. Amen? Mas marami pa ang napatay ni David kaysa kay Saul. Sabi ng mga Hudyo noon. Ha? Di ba? Hindi nakasalalay sa ginawa mong masama at pagligtas, kundi sa iyong pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya na nagbigay ng Kanyang buhay para sa iyo. Sapagkat ang Kanyang kamatayan sa krus ay para sa lahat. The righteous for the unrighteous to bring you to God. If you are believing Him, you will not perish. You will have everlasting life.
Now I say that Jesus Christ has become a servant to the circumcision for the truth of God. Ito ang nangyari sa ating Panginoon. What does it mean? Ito yung supporting verse na sinabi ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 2, verse 5 to 11. Bagamat siya'y Diyos, hindi niya inari ang pagkakapantay niya sa Diyos. Bagkus sinubad niya ito nang siya'y mag-anyong alipin sa ibang sabi nang siya'y magkatawang tao. Diba? Palibasa, siya'y nasumpungan sa anyong alipin o sa pagiging tao. Anong ginawa ng Panginoong Jesucristo? Siya'y naging masunuri. Masunurin hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Oo. Sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman, ano binigay sa kanya? Binigyan siya ng pangalan na sumasaibabaw ng lahat ng pangalan. Na sa pangalan ni Jesus ang lahat ng tuhod ay luluhod. At ang lahat ng mga labi ay magsasabi, siya ang Panginoon sa ikalalalhati ng Ama. Kaya nga mga kapatid, ang chief head ng iglesia ay sambahin o ang chief head ng church is si Kristo. Siya ang punot dulo, siya ang dahilan, siya ang reason of all season. Amen? Siya ang sentro ng Bible, hindi lang ng mundo. Bakit ko sinabi na siya ay sentro ng mundo? Sapagkat ang timeline ay nakasentro. Anong tawag natin? Pag sinabing before Christ, BC. Before Christ. Yung kapanganakan ng Kristo, no? Then, AD, Anno Domini, ang ibig sabihin, after death of Christ. Anno Domini. So, si Kristo ang lahat-lahat. Bakit siya ang may likha ng lahat ng bagay? Amen? Sabi ko, now I say that Jesus Christ has become a servant to the circumcision. Nagpasimula siya sa mga circumcised. Ano sa Tagalog ng circumcised? Tuli. Amen? Na tumutukoy sa mga Hudyo o lahi ni Abraham. Ang pagtutuli nung panahon ay nagsimula nung panahon ni Abraham. Ang pagtutuli ay isang covenant o tipan ng Panginoon kay Abraham. Kaya may tinatawag tayong Abrahamic Covenant. Wala pang 10 utos noon. Umiiral pa ang faith noon. Kaya walang pagtatalo noon patungkol sa kaligtasan dahil hindi pa naisa sa katuparan. Diba? At lumipas sa panahon, ang covenant ay nagsalin-salin sa kanyang kaapu-apuhan. Kaya ang panalangin nila noon, wala pa panalangin nila sa pangalan ni Jesus, hindi. Sa Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Diba? Ang pagkilala noon, wala pang Mosaic Covenant, wala pa yung Torah. Okay? Ang address nila to the God of Abraham, Isaac, and Jacob, nire-recognize ng Panginoon. Because it implies the covenant, Abrahamic covenant. Kaya lahat ng mga tuli, actually, hindi lang Hudyo ang tuli, hindi lang 12 tribes of Israel ang tuli, pati yung mga Muslim, kasi sila ay lahi din ni Abraham. Mga Ismailite at saka Isaulite. Tama ba yun? Isaulite. Meron pa doon Isaulite. Alam ko, Isaw, iniihaw. Isaulite. So, ang sabi ko now, I say that Jesus Christ has become a servant to the circumcision for the truth of God. Yung kanyang covenant sa Panginoon.
para pagtibayin ang pangako na ginawa sa mga fathers. Ano yung patriarch? Sa mga patriarka. Nagsimula kay Abraham hanggang kay Jacob at nagkaroon ng panibagong covenant, which is Davidic covenant. Ang Davidic covenant ay sumisento sa lahing Judaismo, sapagkat si David ay isang hari, so magmumula rin sa lahi ni David ang magiging hari in the future, pertaining to the millennial kingdom. That's why Jesus Christ is from the tribe of Judah, which is kung saan ang lahi ang tawag nito, ni Jesus Christ. Pero ang tanong, kung siya yung lahi ng Judah, tao lang si Kristo, no? Jesus Christ is a unique person. Kasi sabi ng mga may pagtatalo na sinasabi na si Kristo ay tao lang. Tayo mga Kristiyano nakakaunawa, tinatanggap natin. Nung ako'y makipagdebate, ako'y dinibatehan na makikipagdebate, walang alam sa deity ng Panginoon, basta ang pinaninindigan ko na si Jesus Christ ay Diyos. Pero nung ako'y matuto, doon pa lang ako sa deity ng Panginoon. Nung sinasabi sa akin, si Kristo ay tao lang, okay lang. Tao lang naman talaga si Kristo eh. Pero hindi ko pwedeng itanggi na si Kristo ay Diyos. At sabi ng mga iglesia ni Felix Manalo, na ang tao ay hindi pwedeng maging Diyos. Totoo yan. Pero hindi sinasabi sa Bible na ang Diyos ay hindi pwedeng maging tao. Walang imposible sa Panginoon. At pinatunayan niya ni Juan sa kanyang sinulat sa aklat sa Ebanghelyo ni Juan na chapter 1, verse 1 hanggang 3. At tumalon sa 14, anong na nakasaad, ng pasimula ay ang Diyos, ay ang salita. At ang salita ay Diyos, o sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Ito na ang matindi, yung paglikha. Ang lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan niya. At walang anumang bagay na hindi nalikha kung hindi sa pamamagitan niya. So, ano ibig sabihin? Diyos si Kristo. Amen? So, wala pagtatao, tao si Kristo. Ngunit, siya ay nagmula si Diyos. Sapagkat siya ang salita ng Diyos. Ang lahat ng nakikita natin sa himpapawid, sa ating paligid, ang lumikha niyan ay Diyos. At bakit tinawag ang Panginoong Jesucristo na manunubos? Dahil siya ang lumikha sa atin. Kumbaga, siya ang nagmamay-ari sa mga nilikha niya. Ikaw, subukan mo magsanda. Pag may tumubos na iba, ibibigay ba doon sa sinanlaan mo ang sinanla mong alahas? Hindi, maliban lang kung bibigyan mo ng authority yung tao yun. Pero kung wala, di ba? Kung wala, hindi ibibigay. Di ba? Tulad din ng ating Panginoon. Dahil siya ang lumikha sa atin, siya lang ang may karapatang tumubos sa atin. Naalala ko sa Book of Revelation na nakita ni Juan na sa pagtitipong iyon ay walang makapagbukas ng seal. Wala kahit isa, kaya siya namanglaw at nagnanangis. Ngunit may isang elder na lumapit sa kanya, huwag kang galala. Merong isang karapat-dapat mula sa tribe of Judah. At yan ay si Kristo. Diba? Nakapapapa. So, tinutukoy si Kristo. So, kaya nga si Kristo ang
Diyos na nagkatawang tao. Dahil kung hindi nagkatawang tao ang Diyos, paano tayo matutubos? Dahil ang hinihiling ng kautusan, ano ba? Perfect. At kinakailangan may magbubo ng dugo. Kung walang pagbububo ng dugo, ay walang kapatawaran ng kasalanan. At ang dugo na dapat mabubo ay kinakailangan perfect. Malinis. Walang kasalanan. Kaya nga tinukoy ni John the Baptist, si Jesus Christ na Lamb of God, na nag-aalis ng kasalanan ng buong sanlibutan. Kaya wala nang isip, pagkain niya, araw na yan, mga seremonya na yan, wala na. Live by faith. Faith matters, not works. Because you've been justified. Paano pa sa kung nagkasala ko? Confess your sin to Him who is faithful and just. Diba? Confession lang. Hindi ka na dapat nag-aalala. Okay? Verse 9-11 sabi nito, and that Gentiles might glorify God. Yung ginawa ng Panginoon ng pagiging servant sa mga tuli ay ang layunin ay para ang mga hintil ay mag-glorify sa Diyos. Si Kristo hindi tinanggap ng kanyang lahi. He came to His own, and His own received Him not. But as many as receive Him, to them He gave the right to become a child of God. Are you Gentiles? You must be happy. You must rejoice because you are part of God's salvation. Amen po ba? Alapakan natin ang Panginoon. Yes! At hindi natin maluluwalhati ang Diyos kung hindi tayo mananampalataya. Kaya nga sabi ng si Apostol Pablo sa mga taga-Roma, no? For this reason, I will confess to you among the Gentiles and sing to your name. And again, he says, rejoice, O Gentile, with His people. And again, praise the Lord, all you Gentiles. Laud Him, or papurihan mo siya, all you people. Ito'y kinote ni Apostol Pablo sa Psalm 80, verse 49. Naalala niyo yung awit na yun? I will give thanks to Thee, O Lord. What that boses din. Amen. And I sing praises to Thee among the nations. For Thy steadfast love is great to the heaven, and Thy faithfulness to the cloud. Mamaya, aawitin natin yan. Amen? Kung si Apostol Pablo ay kinot ito, aawitin din natin ito. Maya-maya. Are you excited? Amen. And again, Isaiah says, ito sa Isaiah chapter 11 verse 10. There shall be a root of Jesse. Remember who is Jesse? Hindi si Jesse James. Si Jesse, father of David, from the tribe of Judah. There shall be root of Jesse. Pakiano sa slide 4. Para dito natin i-relate ang tinatawag ng title ng message, The Chief End of, pakiano nga sa slide number 4. Atras ko. There shall be a root of Jesse, and he who shall rise to reign. So, ang ugat ay si Jesus. Ito yung tungkol kay Jesus Christ. Kaya siya, he who shall rise to reign, mamumuno siya. Kaya siya ang puno-dulo. Over the Gentiles,
In Him, the Gentiles shall hope. Sa Kanya, aasa ang mga hintil. Kay Jesus Christ. Now, may God, the God of hope, fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Let me tell you that everything that we have read is by the power of the Holy Spirit. Amen. We cannot speak the truth about the Word of God if the Spirit is not with us. Because the time that the Lord, the time of the birth of the church, the Holy Spirit came. Chapter 2 ng Acts. Diba? Diyan nagsimula ang evangelistic explosion. Nang ang 120 disciples nagkatipon sa upper room dahil inutusan sila ng Panginoon na 10 days from now, manatili kayo sa Jerusalem at darating sa inyo ang kapangyarihan, which is the Holy Spirit. Kaya nang dumating ang Holy Spirit, they were filled with power. At doon nagsimula sa pangunguna ni Pedro ang mangaral ng Ebanghelyo na dati takot na takot dahil siya puspos ng banal na Espiritu ay nagkaroon siya ng tapang na ipangaral ang Ebanghelyo ng Panginoon Kristo. Ang Kristong ito na inyong pinako sa krus ay Kristong mula sa Diyos. Siya ang ating katubusan. Amen? Kaya anyone who has the Holy Spirit has the courage and the strength of proclaiming the gospel, not only of the gospel of salvation, but the gospel of the kingdom. Remember, ang salvation ay may connect sa kingdom. Kasi kung hindi ito, wala sana Book of Revelation. Kaya Book of Revelation is part of the gospel. And we must preach the second coming of Jesus Christ. Amen? Kaya yung pag-aaral namin ng Book of Revelation, natapos kami sa chapter 4 and 5. Ang chapter 4 and 5, naroon nakita ni Juan ang pagtitipon ng mga saved. Nangangahulugan na natapos ang rapture. Amen? Kasi ang rapture is the culmination of all these things that we have done in Christ. We are the bride of Christ. In Galilean wedding tradition, there is a process of marrying the groom. Ang groom, matapos na mapagtibay ang covenant, aalis muna siya para ipaghanda ng silid ang kanyang bride. Yun ang ginawa ng Panginoon. Amen? Umalis siya para ipaghanda tayo ng kalalagyan sa kanyang kaharian. At pag natapos na yon, hindi natin alam kung kailan sapagkat immediate yun. Saka siya babalik at kukunin niya ang kanyang pinakamamahal na bride. Kaya nais kong basahin sa inyo yung chapter 4 ng Revelation. Ito po nakalagay dito. Hallelujah. Pagkatapos nito, ano yung sinasabi pagkatapos? Church age. Kasi wala ito sa propesiya ni Daniel. Ang pagitan ng 69th week at saka 70th week ay napakahaba. Dahil yung mystery ng pagtatag ng Panginoon ng Iglesia ay naganap between 69 week to 78 week. That's why yung tribulation period, it is the last week of Daniel's prophecy. At hindi pa ito futuristic. Kaya nung sinabi ito, pagkatapos na ito, ibang pangitain naman ang aking nakita. Ang nasaksihan, nakita ko sa langit ay isang bukas na pinto. Yan.
At anong ginagawa nila? Nung makita nila, ipatalon na lang ako, no? Ang sabi nito, so verse 8, banal ang Panginoon, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos sa nakaraan at sa kasalukuyan at siyang darating. Ba? Habang umaawit sila ng papuri, parangal at pasasalamat sa nakaluklok sa trono, ang nabubuhay magpakailanman, ang 24 na patatanda na may nagpatira pa sa harap ng trono, sinasamba ang nakaluklok doon. Ang nabubuhay magpakailanman, inialay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabi, aming Panginoong Diyos. Sino ang tinutukoy? Si Kristo. Kaya Diyos si Kristo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, paggalang at kapangyarihan. Amen? He is the rightful owner, no? Pagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng kita niyong pagkilala ng tunay na Kristiyano. Alam na nila. Alam na natin na si Kristo ang manlalalang, ang manlilikha. Kaya siya ang may authority na tayo'y tubusin. Kaya siya tinawag na manunubos dahil siya ang nagmamay-ari sa atin. Amen po ba? Pagkat ikaw lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinananatili. Amen po ba? Praise God. So, nito, wala na po pagtutunan. Diba? So, is right, punta tayo. So, Paul's prayer is that God would favor the Roman Church with endurance, encouragement, and unity. Amen? Encourage yan, magkaroon tayo magkakaisa. Yung mga division na yan, huwag natin pansinin yan. Amen? Kung merong hindi pagkakaintindihan, pag-usapan. Walang pagkakaunawaan. Ayusin. Hindi naman pag-usapan yan, di ba? Alisin natin ang pride. Ang pride ay nililitsyon. Nililitsyon sa impyerno. Sino ba? Naalala ko, merong pride. Pride Day? Pride Month? Celebration of Pride Celebration? Sino bang ma-pride? Si Satan. Ang lahat ng may pride, magalit man tayo. Ako rin magagalit dahil ako ma-pride din. Cahoots ni Satan. Siya ang author ng pride. Kaya let us take away pride. Amen? And what Paul's prayer is, that God will fill the Roman Church with joy, peace, and hope. You know, being righteous, the consequence of being righteous is peace. Kaya righteousness, peace. Diba? At ang isang consequence ng peace is joy. If you have peace and joy, you are righteous. You feel the righteousness of Christ in your life because you have trusted the Lord. You give your life to the Lord. You entrust your everyday living to the Lord. And if we sin, we confess to the Lord. Diba? Alam nyo, ang sabi ko sa mga nasi-share ko, walang problema kung anong bibigyan ka. Ang importante, ipinahayag mo si Kristo ng Panginoon. Kapag nangyari yan, unti-unti kang papabuhay ng Panginoon. Ano sabi sa Romans chapter 10, verse 9, 10? If you confess that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you shall be saved. For it is with your mouth that you confess and are justified. So sa confession pala, mapapansin mo na ikaw ay justified. For it is with your heart that believe and are saved. Ano ba sabi ni Matthew?
Kung anong nilalaman ng puso, yun ang namamutawi, lumalabas sa bibig. Kaya kung si Kristo ay nasa puso mo, lumalabas ang salita ng Diyos sa bibig mo, at to'y nagagamit mo bilang witness. In witnessing. Kaya nga sabi sa Acts chapter 1:8, you shall be my witness. Amen? Ang sikreto, babad sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang nagpapabago ng buhay ng tao. Every year, may New Year's resolution, pero hindi pa rin nagbabago. Dahil ang tanging kailangan ng pagbabago ay si Kristo. Dahil ang kauuwian ng lahat ng bagay ay si Kristo. The chief end of the church is Christ. And when the rapture happens, we will be with Him forever and ever. Sabi ng Panginoon, kapag nakipaghanda ko na kayo ng kalalagyan ng room sa kaharian ng aking Ama, ako'y babalik. At kayo'y aking kukunin upang mapasa aking kayo magpakailan kailanman. Wala na, wala yan. Dito sa mundo, ang mag-asawa nagdi-divorce. Pag sa Panginoon, sa kanila ng Diyos, walang divorce. Mangingibabaw ang pag-ibig, ang kagalakan, amen? Ang katwiran. Sapagkat si Kristo ang siyang ating Panginoon. Amen po ba? Praise the Lord. Hallelujah. Guys, kung basahin ang isang church, sulat sa church ng Philadelphia, ito yung tipong church na hindi man lang tumanggap ng warning sa Panginoon. At itong church na ito ang nakatanggap ng commendation, papuri mula sa Diyos. At ito ang dapat mangyari sa bawat churches. Amen? Ang pangalang Philadelphia means brotherly love. Kung nais kong basahin sa inyo ang sulat ng Panginoon sa anghel ng Iglesia sa Philadelphia. Ito'y nung panahon ni Apostol Juan, kasi ang tinutukoy, ang salitang anghel is messenger, hindi lang spiritual being, kundi yung mga nagpapasto. Kasi ang pastor ay messenger, maging ang evangelist is anghel, kasi messenger din. Ibig sabihin ng anghel is messenger. Kaya nga sabi nito, sulat mo sa anghel ng Iglesia sa Philadelphia, itong sinasabi ng banal, sino yun? Si Kristo. At mapagkakatiwalaan, sino yun? Si Kristo. Walang ibang mapagkakatiwalaan, kundi si Kristo lamang. Siya na may hawak ng susi ni David. Alam niyo itong katagang susi ni David, ito yung nagbubukas sa kaharian ni David. Kaya may tagabukas pa na si Haring David. At ito ay hinahalin tulad niya sa tagabukas ni David. Kaya nga sabi ito, na may hawak na susi ni David. Amen? Walang makapagsasara ng anumang buksan niya at walang makapagbubukas ng anumang sarhan niya. Amen? Ibig sabihin, ito yung Ebanghelyo. Okay? The Philadelphia church is open to everybody. They can enter if they are interested in God's salvation. Kaya church dapat bukas. Diba? Bukas para sa lahat ng taong gustong maligtas. Amen? Nalalaman ko ang iyong mga gawa. Omniscient to, Panginoon natin. Alam kong kakaunti ang kakayahan mo, ngunit sinusunod mo ang aking turo at naging tapat ka sa akin. What does it imply? Mahihina ito. Okay? Mahihina ito. Pero nagiging tapat sila. Umaasa lang sila sa Panginoon. Okay, ngunit sinunod mo ang aking turo.
at naging tapat ka sa akin. Amen? Katapatan mo. Kaya nga, maganda yung awit ng katapatan mo, Diyos tunay at dakila. Ang pag-ibig mo ay wagas at walang kapantay. Kaya binuksan ko ang isang pinto sa harapan mo at walang sinuman makapagsasara neto. Pakinggan mo, verse 9. Padudulugin ko sa iyo at payuyukurin sa harapan mo ang pangkat ni Satanas na nagsisinungaling at nagpapanggap ng mga Hudyo upang malaman nilang iniibig kita. Sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiyaga. Iingatan naman kita pagdating ng panahon ng pagsubok. Ang chapter 3 verse 10 ng Revelation, ito ay nagpapahiwatig ng tribulation period. Okay? Okay? Kaya kung tapat po tayo, tapat tayo sa Panginoon at sa Kanyang mga turo at aral, at tinutupad nito, iingatan naman tayo ng Panginoon. Pagdating ng panahon ng pagsubok sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. Verse 11, ito ang pinaka-exciting moment na hinihintay natin. Darating ako, sabi ng Panginoon, sa lalong madaling panahon, o biglaan ito. Ingatan mo ang mga katangian na sa iyo upang hindi maagaw ni numan ang iyong corona. Okay? Verse 12, ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya maaalis doon magpakailanman. Iuukit ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem, na bababa mula sa langit, buhat sa aking Diyos. Iuukit ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Ano kaya bagong pangalan? Siguro, ang pangalan na yun the Lord is my righteousness. Or the Lord is my banner. Yung katumbas niya. Kasi ang Jesus Christ is Jehovah the Savior, the Anointed One. Yan ang ginagamit natin pangalan. Pero kapag tayo na sa Panginoon na i-reveal sa atin ang bagong pangalan, pwede rin King of Kings and Lord of Lords. Amen? Kasi nakatatak yun sa kanyang binti. Ayaw ko kung tato yun o ano. Amen? But, sabi nito, so, last, therefore, next slide please. Ang bakit pala ng oras, doon ako nakatingin, 11:35 na pala rito. Tatapusin ko na, kayo mag-alala. Therefore, God's will for the church is unity. Amen? No more dispute. Wala na dapat pagtatalo-talo. But acceptance and bearing each other weakness. For the kingdom of God is all about righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Palakpakan natin ang Panginoon. Diyan po nagtatapos ang mensahe ng Panginoon. Amen? Tayo po'y tumayo. Gusto niyo ba awitin yung kinanta natin mamaya? Kanina, I will give thanks to thee. Siguro palitan na natin yung volume niya. Wala na effect yung bagong hallelujah. Yes, Lord. O purihin ako. Dakilang Diyos sa aming Ama, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mensahe aming narinig. Tunay, O Lord, at tulungan mo kami na maisa katuparan, O Lord, at aming narinig. Kami ay magkaroon ng pagkakaisa sapagkat ang tanging nais mo sa amin ay magkaroon ng katwiran, kapayapaan at kagalakan sa Espiritu ng Santo. Wala kang kapantay o Diyos. Nais namin pasalamatan ka sa oras nito sa pamamagitan ng awiting aming dadalhin sa iyo.